4,852 pesos. Round trip na po yan na plane ticket from Manila to Tokyo. Good day mga marats! So kakauwi lang namin from our recent trip sa Tokyo, Japan. So for today's video ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba talaga yung nagastos namin sa kabuuan doon sa naging trip namin sa Japan. So I'll try to explain it as detailed as possible. So let's start with the first expense. Last year pumunta din kami ng Japan pero sa Osaka naman yun. So ang binayaran namin is 950 pesos for a single entry na visa application. That is for last year. But this year, ang in-apply ko is multiple entry. So, ang binayaran ko is 1,500 pesos lang sa agency, and then may binayaran pa din ako 200 pesos sa bangko naman yun to request for the bank statement with average daily balance. So, in totals, ang nabinayaran ko lahat for visa application is only 1,700 pesos. Na-approve ako ng multiple entry visa. 10 years na siya, and the maximum of stay kada punta ko doon is 90 days. So, yun yung kagandahan kapag na-approve ka for multiple entry. Sa ticket, nag-book kami sa Cebu Pacific. Binook namin yun ng July 2023. Ang binayaran na namin each is for the base ticket lang ha, like flight lang, walang additional baggage, hand carry baggage lang is 4,852 pesos. Round trip na po yan, na plane ticket to and from Manila to Tokyo. Ganun kamura yung nakuha namin na flight ticket. Pero nag-add kami ng baggage, so it's 1,220 each na baggage papunta, pabalik. So total is 2,440 each plus 1,620 para sa travel tax. Yung travel tax naman, may option ka na bayaran na i-add doon sa Cebu Pacific na website, or pwede mo din siyang bayaran doon na mismo sa airport. Para sa akin, mas okay na bayaran na lang yung travel tax doon na mismo sa airport. Just in case na halimbawa hindi kayo natuloy, ika-cancel nyo yung trip nyo, hindi mo na siya babayaran. Ganun, kumbaga, wala ka pang nailabas na pera for travel tax. So, for our accommodation, nag-book kami sa Agoda. Binook to ng friend namin na nagtatrabaho din sa Agoda. So, nakuha namin siya discounted for 7 nights na accommodation ng isang hotel na malapit sa Ugui Sadani Station. Yun yung station na malapit doon sa hotel namin. So, ang binayaran namin is 25,000. So, since dalawa kami, so, 12,500 lang siya. At kasama na yung breakfast doon. Breakfast buffet. So, yun yung maganda kasi nga, hindi na kami magagastos for our breakfast. Next na expense is train ticket. Naplano na kasi namin yung mga pupuntahan namin. Kaya, instead na bumili kami ng ticket kada alis namin, naisipan namin na bumili na lang ng travel pass. So, ang napili namin is yung JR East Nagano Niigata na travel pass. So, ang price nito is 10,060. Good for 6 days siya. So, explain ko later bakit sulit na yung naging purchase namin sa ticket na to. Destination naman, ang first namin na pinuntahan is yung Snow Monkey Park. Ang pinaka-best na option na pumunta doon is through bullet train. Round trip ticket from Nagano to Tokyo is already 7,000 pesos. Pero ginamit namin yung pass namin. So, wala na kami binayaran. From Nagano Station, papunta doon sa Snow Monkey Park, kailangan mong mag-ride ng bus. So, in total, 1,672 pesos yung bus ticket plus entrance doon sa Snow Monkey Park. So, ang next is sa Kawazu Sakura. Yung may early blooming na sakura. Doon naman, hindi siya Shinkansen, limited express Odoriko train siya. So kung hindi kami nag-pass, ang babayaran namin, round trip ticket is 4,503 pesos. So kung hindi kami kumuha ng ticket, nagbumayad kami ng 7,000 doon sa Snow Monkey Park plus 4,500 pesos. 11,500 na agad yung dapat na nabayaran namin. Pero dahil may pass kami, na-cover na siya doon. Meron pa kami 4 days pa na pwede namin
namin gamitin yung pass. Sa Mount Fuji naman, ang train from Tokyo Station up until Otsuki ay covered ng pass na binili namin. Ang binayaran lang namin is from Otsuki Station to Kawaguchiko Station, which is yung station na pinupuntahan ng mga turista. Nagbayad kami doon ng 1,200. Tapos from Kawaguchiko Station papunta doon sa Lake Kawaguchiko, kailangan namin sumakay ng bus, so 60 pesos bayad. Remember doon sa may parang sinakyan kaming gondola papunta doon sa parang viewing deck ng Mount Fuji. Doon 342 pesos yon or 900 yen na round trip ticket. Okay, next na pinuntahan namin is Gala Yozawa, yung snow resort. Covered pa rin siya nung travel pass. Ang binayaran lang namin is yung fee ng paggamit ng gondola. Cable car yung tawag sa atin. So, ang binayaran namin is 1,140 pesos each. Nagrent na din kami ng boots doon kasi nga malamig. Ayaw namin na mabasa yung sapatos namin. Nagbayad din kami ng 760 pesos for the snow sledge. Train ticket naman, galing ng airport papunta doon sa aming hotel or sa Tokyo is 1,748 yung round trip ticket namin kasi hindi siya kasama doon sa pass eh. So next is sa internet namin. So ang nabayaran namin doon is 4,000 pesos. So tagti 2,000 pesos lang kami. And then sa food naman, nag-allot lang kami ng nasa 5,000 pesos each. Good for 7 days na yun na stay namin doon. Yung hindi ko na sinama yung nagastos namin sa shopping. Kasi kumbaga gusto ko lang ma-share sa inyo kung magkano talaga yung magiging basic na expenses mo kapag nag-travel ka sa Tokyo at same itinerary. Sa kabuuan, ang nagastos namin ay 46,674 pesos each, excluding pasalubong and everything. So, I hope na nakatulong itong video na to para magkaroon kayo ng gauge at maiplano nyo maayos para hindi na-hassle yung magiging travel mo. So, yun lamang po sa video na ito. Yeah, bye!